po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. At bilang aming Diyos, mapagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa at buong lakas. Salamat po sa gabing ito na kami po'y pinagtipon-tipon, O God, sa iyong gawain. At alam po namin, O God, na hindi niyo po kami makikita, maririnig kung may bahid po kaming kasalanan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga naisip, naisalita at naikilos po nang hindi po kalugod-lugod sa iyo. Linisin at patawarin mo po kami sa lahat ng aming pong mga kasalanan. At ayon po sa iyong salita sa 1 John 1:9, that if we confess our sins, our Lord is faithful to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Maraming salamat, O God, dahil alam po namin na kahit hindi po kami karapat-dapat, ay sinasaklolohan mo pa rin kami at binibigyan ng pag-asa. Kahit hindi po kami karapat-dapat, ay patuloy mo pa rin kaming kinakalinga sa iyong banal na presensya. Dalangin po namin, O God, sa gabing ito, sa aming pag-aaralan na iyong mga salita ay bigyan mo kami ng wisdom, knowledge, and understanding nang sa ganun po ay ma-receive po namin ang gusto mong ipabatid sa bawat isa po sa amin. Open our hearts and minds nang magrema po ito at magkaroon ng kaganapan may sa pamuhay po namin ito sa pang-araw-araw po namin dito. And Lord, we pray sa aming mga kapatiran na hindi pa po nakakapag-join, ay ipuin niyo po ang kanilang puso. Nang sa ganun po ay mabigyan kanila ng oras sa ganitong gawain. We declare victory upon victory dahil alam po namin na ikaw po ay kasama namin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming nag-iisang Diyos at sariling tagapagligtas. Amen. 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 Amen po. Amen. Basahin ko po ang Gawa 27, verse 1 to 12. Naglakbay si Pablo papuntang Roma. Nang magpasyang dapat kaming maglayag papuntang Italya, si Pablo at ang ilang pang bilanggo ay pinalalim sa pagmamahala ni Julio, isang kapitan ng hukbong Romano na tinatawag na Batalyon ng Emperador. Sumakay kami sa isang barkong galing sa Adramitio, papunta sa lalawigan ng Asya at naglakbay kami kasama si Aristarco, na isang taga-Macedonia na nagmula sa Thessalonica. Kinabukasan, dumaong kami sa Sidon. Mabuti ang pakikitungo ni Julio kay Pablo. Pinahintulutan niya itong makadalaw sa kanyang mga kaibigan upang matulungan sa kanyang pangangailangan. Mula roon ay naglakbay kaming muli at dahil sa pagsalungat ng ang hangin, kami namaybay sa gawing silangan ng Cyprus upang kumubli. Dumaan kami sa tapat ng Cilicia at Pamphylia at kami dumating sa Mira, isang lungsod ng Lycia. Ang kapitan ng mga sundalo ay nakakita roon ng isang barkong mula sa Alejandria papuntang Italya at inilipat niya kami roon. Mabagal ang aming paglalakbay. Tumagal itong ng maraming araw at nahirapan kami bago nakarating sa tapat ng Sinido. Buhat dito hindi namin matawid ang kalawakan ng dagat sapagkat pasalungat kami sa hangin. Kaya't nagpunta kami sa panig ng Krita na kumpli sa hangin sa tapat ng Salmone. Nahirapan kaming maybay sa tabi hanggang sa marating namin ang pook na tinatawag na mabuting daungan na malapit sa bayan ng Lasea. Mahabang panahon na kami naglalakbay, mapanganib na ang magpatuloy dahil nakaraan ng araw ng pag-aayuno. Kaya't pinayuhan sila ni Pablo. Sabi niya, mga Ginoo, sa tingin ko'y mapanganib na ang maglakbay mula sa ngayon. At mapipinsala ang mga kargamento at ang barko, at mapanganib pati ang buhay natin.
Ngunit higit na pinapahalagahan ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari at kapitan ng barko kaysa sa payo ni Pablo, dahil hindi mabuting tigilan ang daungan iyon kung panahon ng taglamig. Minabuti ng nakararami na magpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa pag-asang makarating sila sa Phoenix at doon magpalipas ng taglamig. Ito ay isang daungan sa Kreta na nakaharap sa hilagang kanlungan at timog kanlungan. Ito rin po ang pagkabasa sa salita ng Diyos. Amen po, parihin po. Ate Sherry, you may go ahead po sa 1 Samuel chapter 2, verse 11 to 36. Sige po kuya. Si Luigi daw po magbabasa. Okay po, sige po. Ito na. Ito. 11. Oh, Samuel 2 verse Samuel 11. 2 verse 11. Si Elkanah at buo niyang sambahayan ay umuwi sa Rama. Ngunit iniwan nila si Samuel upang maglingkod kay Yahweh sa pangangasiwa ni paring si Eli, ang kasalanan ng anak ni Eli. Ang dalawang anak ni Eli ay parehong napastangan Lapastangan. at walang takot kay Yahweh. Wala rin silang galang kay Yahweh. Wala rin silang galang sa revolusyon sa pagkapare. Tuwing may maghahandog, pinapapunta nila ang kanilang mga katulong habang pinapakuluan pa lang ang karne. May dala silang malaking tinidor na may 3 ngipin at tinusok sa loob ng malaking kordero o palayok. Lahat ng matusok o sumama sa tinidor ay tinuturing nilang para sa pari. Ginagawa nila itong tuwing maghahandog sa Shiloh. Ang mga Israelita, hindi lamang iyon. Bago maihandog ang taba ng karne, nilalapitan na ng mga katulong ang mga naghahandog at sinasabi, "Hilaw na karne ang ibibigay ninyo sa pari? Hindi niya kukunin kapag luto ang ibibigay ninyo. Hilaw ang gusto niya upang maihaw niya ito." Kapag sinabi ng naghahandog na hintayin munang maialay ang taba bago sila kumuha hanggang gusto nila, ganito ang kanilang sinasabi, "Hindi maaari, bigyan na ninyo kami. Kung hindi, gagawin namin yan sa inyo." Malaking pagkakasala ang ginawa nilang ito sapagkat ito'y paglapastangan sa handog para kay Yahweh. Si Samuel sa Shiloh. Pagpatuloy ng paglilingkod kay Yahweh ang batang si Samuel na nooy nakasuot ng ephod. Taon-taon, gumagawa ng balabal ang kanyang ina at ibinibigay ito sa kanya. Tuwing ang kanyang mga magulang ay naghahandog sa Shiloh, ang mag-asawang Elkanah at Ana naman ay laging binabasbasan ni Eli. Sinasabi niya, "Pagpalain nawa kayo ni Yahweh, naway bigyan pa niya kayo ng mga anak bilang kapalit ng inandog ninyo sa kanya." Matapos mabasbasan, umuwi na sila. Nagkatotoong sinabi sa kanila ni Eli, si Ana ay pinagpala ni Yahweh, at paglipas ng ilang taon siya'y nanganak pa ng 3 lalaki at 2 babae. Samantala, lumaki naman si Samuel sa paglilingkod kay Yahweh. Si Eli at ang kanyang mga anak. Matanda na noon si Eli, umabot na ang kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang
pagsiping nila sa mga sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Kaya pinangaralan niya ang mga ito. Mga anak, nababalitaan ko ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit ninyo ginagawa yon? Tigilan na ninyo yan na nakapangit, Nakapangit. nakapakapangit na ng usap-usapan na kumakalat tungkol sa inyo. Kung ang isang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit, sino ang mamamagitan kung kay Yahweh siya ay nagkasala? Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. Si Samuel naman ay patuloy lumaking kalugod-lugod kay Yahweh at sa mga tao. Minsan, si Eli ay napilitan ng Nilapitan. isang propeta ng Diyos. Ang pahayag tungkol sa pamilya yun. Oo nga, Ay, tuloy mo. propeta ng Diyos. Sinabi sa kanya, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, na nangusap ako sa ninuno mong si Aaron nang sila'y alipin pa ng paraon. Ang hari ng Ehipto, ang mga lipin ng Israel ay Pini- Gusto mo na, ihip- bakit natigil ka na? kung maging pari. Wala. Pinili kong maging pari. Siya ang mga siwa sa altar. Magsus Ganun tatay ba mata cellphone? magsusunog ng insenso, magsusot ng linong ephod at maglilingkod sa akin bilang kinatawan ng Israel. At lahat ng handog sa akin ng Israel, ibinibigay ko sa kanyang sambahayan. Bakit ninyo pinagnanasaang mangkin ang alay at handog sa akin? Mas iginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin. Bakit hindi sila pinapabayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng handog para sa akin? Pinangako ko noon na tanging ang sambahayan mo lamang ang makakalapit sa akin habang panahon. Ngunit hindi na yon. Pararangalan ko ang Ako'y. nagpaparangal sa akin. Ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Darating ang araw na papatayin ko ang mga kabataan sa iyong sambahayan at iyong angkan. Paikliin ko ang iyong buhay at maaga kayong mamamatay. Maghirap kayo at hindi ninyo matitikman ang kasaganaang ibibigay ko sa Israel. Paikliin ko ang iyong buhay, hindi kayo aalisin lahat sa paglilingkod sa altar. Ngunit ang ititira ko'y daranas ng katakot-takot na paghihirap sa kalooban. Mamamatay sa batak ng iyong buong pamilya. Bilang katunayan nito, sabay na mamamatay ang anak mong sina Hufni at Pinehas. Samantala, pipili ako ng isang paring maging tapat sa akin at susunod sa aking kalooban. Bigyan ko siya ng sambahayan na maglilingkod sa akin habang panahon sa harapan ng haring aking hihirangin. Ngunit ang matitira sa iyong sambahayan ay mamalimos sa kanya. Magmamakaawa siyang
katulong ng pari para lamang mabuhay. Purin po ang pagkabasa. Salita ng Diyos. Amen po. Purihin po ang pagkakabasa. We will go na po sa awit 50, tunay na pagsamba, awit ni Asaph. Ang makapangyarihang Diyos, si Yahweh ay nagsasaysay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Zion, ang lungsod ng kagandahan, makikita siyang nagniningning sa kaluwalhatian. Ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. Sa unahay nangunguna ang apoy na nangangalit. Bumabagyong ubod lakas, humahangin sa paligid. Ginagawa niyang saksi ang lupa at kalangitan upang masdan ang ganitong paghatol sa mga hiram. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat sa kasunduan at nag-aalay ng handog. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin, ako ay Diyos. Ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuot saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga hain sa dambalay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas, at ang lahat na may buhay sa parang ay aking lahat. Kung ako may nagugutom, hindi ko nasasabihin, yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Ang karne ng mga toro, yun ba'y aking pagkain? At ang inumin ko ba'y dugo ng mga kambing? Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo, ito pa rin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Ang tanong ng Panginoon sa masama't mga buktot, bakit ninyo inuusal ang aking mga utos? Gayon din ang mga kasunduang ninyo, hindi ninyo sinusunod. Kapag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin ang aking mga utos. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan at taong mapangapid ang siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin. Sa inyo ay baliwala ang gawaing pagsisinungaling. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasan sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo pinupuna. Kaya naman ang akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Kaya ngayon dinggin ito, kayong sa akin di pumapansin, kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Walang sino mang sa inyo ay makakaligtas sa akin. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Purihin po ang pagkakabasa sa salita ng Diyos. So we will go na po sa ating brief and concise explanation po ng mga verses. So punta muna po tayo dun sa 1 Samuel habang wala pa po si Ate Braille, baka sakaling makahabol siya. Balikan Kaya na ako lang po muna natin yung gawa. Okay, share po sige ako Ate dun. Jessica. Okay, sige Ate Jess. Sa Go ahead. Acts po, sinasabi dito na nagpadala ang Diyos kay Pablo ng pampatibay loob at isang pangako na lahat ng nasa barko ay makakaligtas. Naiintindihan ng Diyos ang ating takot. Maaaring makaramdam tayo ng pagkabalisa at takot sa ating mga unos. Ngunit kung titingin tayo sa Diyos, papalakasin at hihikayatin niya tayo. Ang moral lesson po dito mga kapatid na gustong ipabatid ng Lord sa atin ay magtiwala po tayo sa Kanya. Magtiwala po tayo sa Kanyang mga salita na hindi niya po tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Huwag kang mag-focus sa takot at pag-aalala mo. Mag-focus ka sa Kanyang mga pangako at panghawakan po natin ang Kanyang mga salita. Yun lamang po. Amen po. Okay, so doon na po tayo sa 1 Samuel chapter 2 sa explanation po. You may go ahead po Ate Sherry or kung sino po yung mag-explain. Naka-mute po kayo kung sakali po nag-start na po kayo mag-explain. Ate Luisa, naka-mute po. Sige po, Pastor. Kung na lang po, Pastor, ang
Ito po sa 1 Samuel, mula kina Hana at Samuel ay lumapit ang focus sa saserdoteng si Eli at sa kanyang dalawang walang halagang na anak. Ang kanyang mga anak na lalaki ay hindi kilala ng ang Panginoon at bilang resulta ay inaabuso ang kanilang autoridad bilang saserdote. Ninakaw para sa kanilang sarili ang mga sariling ay paring bahagi ng mga sakripisyo at natutulog kasama ang ilan sa mga kababaihan na naglilingkod din sa templo. Si Eli ay nabalitaan ang kanilang kasalanan at nagprotesta ngunit na ginawa ng karagdagan aksyon laban sa kanila. Kalaunan isang tao ng Diyos ang lumapit kay Eli at nagprospisya na dahil labis niyang nilipastangan ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpahayag na nagpatuloy ang kasamaan ng kanyang mga anak. Aalisin ng Panginoon mula sa kanya at sa kanyang pamilya ang autoridad ng kaserdote na kanilang tinatamasa mula noon sa Ehipto. At sa kanilang lugar ang Panginoon ay nagbabangon ng bago tapat na pari. At sa ngayon, naway habang pinagkakatiwala natin ang ating sarili kay Kristo ay isuko natin ang ating mga sarili sa mga autoridad na inialay niya sa ating buhay para sa ating ikabubuti. Naway gamitin natin ang autoridad na ipinagkatiwala sa atin sa tapat na paraan na naghahanap ng ikabubuti ng ating pinamumunuhan. At naway sundin natin ang halimbawa ng ating tagapagligtas na ginagawa kung ano ang nasa puso ng Diyos at hindi sa atin ginawa ang ayon sa kanyang pag-iisip at sa kanyang kalooban at hindi sa atin sarili. Ang lahat ng ito sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan ng ating tagapagligtas at ng ating pastor na araw-araw ay nabubuhay upang mamamagitan para sa atin. Yun lamang po. Amen po. So, pupunta na po tayo sa explanation po nung awit 50, verse 1 to 23. Sa awit 50, verse 1 to 6, mga kapatid, sa mga unang taludtod, ipinakita po na ang Diyos ay nagsasalita at kumakatok sa ating mga pintuan upang tayo po'y tawagin sa kanyang harapan. Ito po'y paalala na ang Diyos ay laging nandito sa tabi natin, aktibo at handang makinig sa ating mga panalangin at pangangailangan. Pero kailangan lamang po natin na kumatok sa Kanya.
mga kapatid. So sa ano naman po, verse 7 to 15, sa bahaging ito, ang Diyos po ay nagsasalita laban sa mga maling pagsamba at ritual na walang tunay na puso. Ipinapakita nito na hindi sapat ang pagganap ng relihiyosong ritual kung ito ay walang kabuntot na pag-ibig, katarungan at pagiging matapat po sa Kanya. Sa moral po nito, ang aral po dito ay dapat tayong maglingkod sa Diyos po ng buong puso at may pagmamahal mga kapatid. So sa 16 to 23 po, ipinapakita sa bahagi ito na ang Diyos ay nagbibigay po ng babala sa mga masasamang tao na nagpapakabanal sa labas ngunit sa kanilang puso ay masama po. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng katarungan at pag-uusisa sa ating mga gawain. So ang moral po dito ay ang Diyos po ay nakikita ang lahat ng ating mga ginagawa. Wala po tayong maitatago sa kanya mga kapatid. Kahit sabihin po natin na nagpapakita tayo ng kabutihan pero sa loob po natin ito po alam niyo po yun yung may parang magigain ka na something, may hidden agenda ka. Alam po yan ng ating Panginoong Diyos mga kapatid. So wala po tayong may tatago sa Kanya dahil alam naman po natin yan na all-knowing po siya. So ano po yung mga matututunan natin dito? Andito po yung tapat na pagsamba. Ang Diyos po ay hindi lamang naghahanap ng mga ritual o pagpapakabanal sa labas, kundi ng tapat po ng pagsamba na nagmumula po sa ating mga puso. Hindi po sapat ang pangalan ng relihiyon o mga seremonya kung wala itong tunay na pag-ibig at pananampalataya po sa Diyos. Andito rin po yung katarungan at integridad, yung integrity po. Ang Diyos po ay may mataas sa pagpapahalaga sa katarungan at integridad. Dapat po nating tularan ang kanyang mga halimbawa sa ating mga gawain at pag-uugali. Napaka-importante po nitong integrity kasi as a Christian, dito po tayo unang-unang makikitaan eh. Yung integrity po natin. Ano po ba yung integrity? Sinasabi mong Christian ka pero hindi mo ginagawa yung mga gawain na gusto ng Diyos na gawin mo. Or may mga ginagawa ka katulad nga nun na may hidden agenda ka. Diyan po mga kapatid nasisira ang isang integridad po ng Kristiyano. So dapat patunayan natin na we only serve God, na ginagawa lang po natin ito para po sa Kanya at hindi na po para sa ibang bagay pa. So andito rin po yung panalangin din po. Ang Diyos ay laging handang makinig sa ating mga panalangin. Hindi tayo dapat matakot na lumapit sa Kanya sa oras ng pangangailangan. O kahit sa pasasalamat po. So lagi po yan, di ba? Kaya napaka-importante po ng panalangin. And lastly po is yung responsibility. Ang Diyos po ay nag-aalala sa ating mga gawain at paghasagawa ng tama. Responsibilidad po natin na maging tapat sa Kanya at sa ating kapwa. So yun lamang po yung aking insights and explanation po para dito sa Awit chapter 50. So Pastor, kung madagdagan po natin yung gawa or any other chapter po na nabasa natin, sige po. Ayun po, si Brother Jess po ay nagtaas ng kanyang kamay. You may go ahead, Brother Jess. Una dito sa sa Acts 27, yung sa verse 10 hanggang 11. Dito yung makikita natin dito, observe natin yung meron ng babala from kay Pablo na sila yung mapapahamak at even their life, yung lahat ng mga bagay na nasa barko. At ngunit yung mas pinaniwalaan nila yung kapitan ng sundalo o yung may-ari ng barko. So, yung lesson po na na parang makikita natin dito sa atin yung makikinig tayo dapat sa godly advice. Pero sa puntong ito kasi hindi naman nila alam 'yun, no? Pero sa atin bilang mga mananampalataya, we should we should of course listen to our spiritual father, yan, mga mentors natin. Pero ang mentor kasi at saka spiritual father is different eh. Kaya nga ito yung in-emphasize ko noon at ito rin yung natutunan natin sa patuloy nating yung pagsasaliksik na sinasabi ko lagi na hindi naman ito taliwas sa aral no kasi base rin sa Biblia po ito no. Yun nga pong spiritual father and mentor is different kasi kung mentor lang is tuturuan ka lang niyan pero wala siyang pakialam sa'yo. Magtuturo lang siya, magpe-preach lang, mag-teaching lang siya pero ano man ang mangyari sa'yo,
sundin mo at hindi, okay lang. Pero pag you consider this him, yung ang relationship is son and spiritual father, ay magkaiba yun. Talagang makikinig ka, or disciple to discipler, or student to teacher, mga gano'n. Pero concern tayo dun sa ano, sa spiritual father, talagang tuturuan ka niya. Pag wala siyang pakialam, ang spiritual father hindi kanya sinabihan despite na alam niyang meron kang ginagawang hindi maganda. He's not your, hindi kanya anak. Kaya nga tayo, pag tayo ay kinorek, magpasalamat tayo. Because they consider us as their son. And we consider them as spiritual. Magpasalamat tayo doon. So, ang kwan dito kasi, yung tungkol dito sa napag-usapan dito sa nabasa natin, makinig tayo doon sa ating ano, godly people, parang mga gano'n, godly people sa ano. Pero pinalalim lang po natin yung ano, yung ating ah, parang insight doon, 'no, na huwag kang makikinig sa ano, sa taong ungodly, yung kang sabi dito, huwag kang mananahan sa sarili mong kaalaman, kaisipan, 'no, kung sino mang posisyon 'yan or anything. 'Pag we choose between the two, piliin natin yung ano, yung karunungan ng taong nasa Diyos, parang gano'n dito sa nabasa natin, 'no. Kasi nga dito kasi mas pinaniwalaan nila, later on kasi dito talagang ano sila, mapapahamak sila. Pero ligtas pa rin sila kasi kasama nila si Pablo doon. So dito naman po sa ano, dito po sa Samuel, dito, tinake note ko lang po, sa Samuel po yung, dito po si Samuel sa verse 26 ay sabi niya, "Patuloy na lumaking kalugod-lugod kay Yahweh at, sa mga tao." At, dito rin yung tungkol sa pangangaral ano, pinangaralan ni, Eli ang kanyang mga anak about their sin, 'no, yung mga ginawa nila. So yun nga, nandun yung pangangaral, 'no, na sa kamalian. And dito naman sa ano ba 'to, yung pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin. Ito yung ano, yung pahayag tungkol sa pamilya ni Eli na isang propeta na sinabihan, 'no, it's from God. Sinabihan dito na ang sambahayan ni Eli na pararangalan ko ang mapaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. So, yan naman yung ginagawa naman natin, 'no, kaya nga patuloy nga ang papurit, pasasalamat, parangal sa Diyos. Kaya naman tayo in later part, itinataas din niya tayo. Hindi rin niya tayo itatakwil. And then dito nabanggit yung sa verse 35, samantala pipili ako ng isang paring ano. So ito yung ano, parang foreshadow na naman ng ating Panginoong Hesus na samantala pipili ako ng isang paring magiging tapat sa akin at susunod sa aking kalooban. Bibigyan ko na ng sambayan ng maglingkod sa akin habang panahon sa harapan ng mga haring aking hihirangin. So, foreshadow na naman, nandiyan nabanggit na naman ang kung natin yung foreshadow of our Lord Jesus Christ na siya nga yung pipiling mataas na pari. And then dito naman sa Psalm, dito ang ganda nung ano, hindi na sinabi ng Diyos dito, ng ating Diyos na mabuti yung handog. Okey naman yun, sabi niya, "Hindi ako nagagalit dahil sa inyong handog, ni sa inyong mga hain sa dambano'y sinusunog. Bagamat ang mga turo hindi ko na kailangan." So, parang in-emphasize niya dito dun sa verse 14, ang inihandog niyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Ang sinasabi dun, yung pasasalamat natin ang dapat nating i-enjoy, at yung ating pangakong handog naman ay tuparin natin. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Ibig sabihin dito yung, pasasalamat natin sa Panginoon. Saka dun sa verse 23 at pagsamba, kaya nga dito ang kwan nito ay ang pagsamba, tunay na pagsamba. So, it's all about tunay na pagsamba, hindi yung handog. Yung handog natin na yung ito, yung kinakwan ng mga turo diyan sa mga Old Testament, 'di ba, yung mga hayop ay galing naman din yan sa Diyos. Kaya parang ang emphasis dito sa verse 23, ang ganda, ang parangal na nais ko, parangal na nais ng Diyos ay sa aking ihain, sabi niya, ay handog ng pasasalamat, papuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. So yun, so na-emphasize po diyan yung
pagpaparangal na gusto ng Diyos na ihain natin ay yung thanksgiving and praise and worship na hindi daw nagmamaliw at yung mga masunurin, yung sumusunod sa Kanya. Mababasa natin ito sa sa Romans 12:1. Basahin lang po natin, kuwan po natin yung sa Romans 12:1 na this is also about rin po yung pamumuhay ang Kristiyano, sabi niya diyan, 'di po ba? Pero sabi niya dito, "Kaya nga mga kapatid, alang-alang na masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos." So yung life natin, ang handog ngayon, 'no, yun hindi na yung mga dating 'pag yun yung pagsamba natin sa Kanya. And then yung buhay na yung may kabanalan, may talagang pagsunod, yun. So, yun yung parang niya mga kapatid, ah, kalooban ng Diyos na gawin natin. Yung tunay na pagsamba ay gawin na natin ng ating kabanal ba kalugod-lugod sa Diyos yung ating buhay. So po yun. So yun po yung ibig sabihin na may kalakip na pasasalamat at di nagmamaliw na papuri. So yun po mga kapatid ang ating po doon. May paliwanag Yan po po, doon sa karagdagan ni Brother Jess. Mga Okay. kapatid, doon tayo po. Sige po, Pastor. Sige, doon sa balikan natin yung gawa. Okay po. Kung mapapansin natin, yung mga naglalakbay doon, yung mga tao, kasama si Apostol Pablo, no? Kung iisipin po natin, walang ibang pwedeng ma-discourage doon kung hindi si Pablo. Kasi, alam ni Pablo ang mangyayari eh. Nakikita niya yung mangyayari, yung magaganap na maaaring sakuna. Pero, nanatili si Pablo na nanindigan siya at nagpatuloy siyang bigyan ng courage itong mga kasamahan niyang nakasakay doon. Upang kung sakali man na magkaroon ng sakuna doon sa barko, magkaroon sila ng kalakasan. No? Ngayon, gusto ko lang bigyan ito ng reflection sa buhay natin kasi kadalasan tayo, lalong-lalo na doon sa mga nakaka-encounter ng mga bagyo sa buhay, sabihin natin, o yung mga pagsubok o mga kahirapan, mga pinagdadaanan nila ay matitindi, no? Na halos lamunin sila ng takot, lamunin sila ng pag-aalala. So, ito yung nais ni Apostol Pablo, kaya binigyan sila ng courage doon sa mga nakasakay. Tayo rin na kung saan ang Panginoon naman talaga ang nagbigay ng encouragement kay Pablo para sabihin sa mga tao na talagang kailangan magtiwala tayo sa Diyos. So kahit nilalamon ka na ng anumang mga takot dyan o pag-aalala, still we need to depend on God. Kasi kapag ganito ang mangyayari na maaaring isipin natin na yung mga nagaganap ay maaaring magdulot ito ng mas matinding kumbaga yung sukdulan ng mga pangyayari o trahedya sa buhay, ang advice ni Pablo doon is, don't give up, sabi nga niya. Huwag tayong sumuko. Actually, marami tayong matututunan mga aral patungkol dito kay Pablo doon sa paglakbay nila sa barko, no? At makikita natin dito talaga yung nais ipaabot ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, no? Na yung discouragement sa buhay kasi, pansinin po natin yan. Ang discouragement sa buhay, it is a choice eh. Kung iisipin mo na ikaw ay madi-discourage, then you will be discouraged. So it is your choice. Decision mo yan eh. So dapat, wag tayong ma-discourage. Sakali man, nakikita natin yung maaaring mangyari, then anong dapat natin gawin? Don't give up. Trust God. Ilagay natin yung pananampalataya natin sa Kanya. No? Manalig tayo, di ba, ang mga pangako ng Diyos, no? Nag-worry ka, nagkaroon ka ng mga anxieties. 1 Peter 5:7, ibigay mo lahat ang iyong kabalisahan sa Panginoon sapagkat pinagmamalasakitan ka niya. Di ba, maliwanag din. So Matthew 28:20, ako ay sumasa iyo.
hanggang sa katapusan ng mundong ito. Ang gagandang pangako yan. Psalm 46 verse 10. Anong sabi niya? Be still. Manindigan ka, manatili ka. Know that I am God. Sabi niya. Hebrews 13:5. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan kailanman, sabi niya. So, when those words of God na nandito sa puso at isipan natin, walang lugar yung discouragement na sinasabi dito. Walang lugar yung mga fear. Walang lugar yung mga anxieties. Walang lugar yung nagtitremble ka sa maaring mangyari sa buhay mo. So, everything is under the control of God. So, ito yung hinahanap po ng Diyos sa atin, no? Maaring isipin natin, sometimes we are walking or lumalakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Subalit, hindi natin nakikita yung resulta. Pero, bakit tayo magtitiwala dun sa dapat makita natin yung resulta? No? Kailangan, go ahead lang tayo, go ahead. Hindi yung sa nakikita natin. Manatili tayo, lumakad tayo, at manampalataya, hindi doon sa ating nakikita. Walk by faith and not by sight. Di ba? Liwanag po nito. No? So don't be discouraged. Keep your faith. No? Yun ang nais ng Panginoon. At the end kasi, naman, ang Panginoon kailanman hindi kanya pababayaan. Di ba ang ginawa ng Panginoon? He saves Paul. At yung mga kasamahan niya, doon sa barko, niligtas niya. Dahil talagang alam niyo napakabuti ng Panginoon. Yes. So hindi yun sa nakikita po natin, mga kapatid. At hindi lang yung nararamdaman natin, kundi yung ating pananampalataya sa Diyos na alam natin hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At lagi niya tayong ililigtas sa anumang mga sakuna sa buhay. So, meantime, yun lang ang may dagdag ko. Otherwise, pwede ko pang dagdag yung minsan ganito Yung nangyayari kasi, yung kanino ba tayo nakikinig? Yan, nabanggit din yan, di ba? Kanino ba tayo nakikinig? Sa Diyos? Sa boses ng Diyos o sa boses ng mga ibang tao? So, dapat sa Diyos tayo makinig. Amen? So, yan ang dapat nating ituwid sa ating mga kaisipan, yung mindsetting natin na kung nagbigay, katulad ni Pablo, nagbigay siya ng advice sa mga tao, pero hindi siya pinakinggan. Samantalang siya isang makadiyos. Nabanggit na nga yan ni Brother Jess kanina kundi pinakinggan nila yung kung sino yung captain doon o sino man yung mga may-ari, yung mga centurion doon, no? Na kailangan nilang pakinggan. But ang importante dito kasi, kailangan manangan tayo doon sa mga taong makadiyos. Sapagkat alam nila kung ano ang magiging mangyari at ano ang magiging resulta ng ating nilalakaran. So, yun lamang po para makapagdagdag naman kayo. Moderator. Amen po. Meron na lamang po tayong 6 minutes. So, mag-closing prayer po muna tayo. Tapos tsaka na lang po tayo magdagdag ulit. So, palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah! Hindi, Ama namin na nasa langit, ang papuri pagsamba na ito ay para lamang po sa inyo. We continue to acknowledge you in every aspect of our life. Kami po ay nagpapasalamat na muli na kami po ay narito. We are able to make it para makarinig po ng inyong mga salita sa virtual Bible reading na ito. Aming kong sinaselyuhan ang lahat po ng mga verses na aming nabasa at nabigyan po ng explanation na ito po ay mamatawi sa aming mga puso at magrema po sa aming mga puso at hindi po ito maagaw ng kaaway. Patuloy niyo po kaming balutan ng inyong divine protection by the most precious blood of our Lord Jesus na wala pong mangyaring kapahamakan sa amin. At alam po namin na victory upon victory lamang po ang aming makukuha kapag kayo po ay patuloy naming sinasaliksik, patuloy po naming kinikilala. And we continually pray po sa aming mga kapatid na hindi po nakaka-attend sa ganitong gawain na kayo na po talaga ang bahalang humipo sa kanila na maunawaan po nila na ang paggawa po, pag-attend po sa mga ganitong gawain po ay nakakatulong po sa kanilang buhay dahil mas lubos pa po silang mapapalapit sa inyo kapag ito po ay kanilang gagawin. So we continue po na ipag-pray po ang aming mga kapatid po
At alam po namin na nothing is impossible po kapag kayo po ang aming kasama. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' mighty name. Amen. 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 Praise God. Po, kung mayroon pa po tayo additional, taas po natin ang ating mga virtual hands. Kung wala po, buksan na po natin yung camera natin and we will do picture taking na po. Okay, nga Rod. Huhu. Aha, Ate Juliet. Ate Juliet, Ate Jess, Giddy Boy. Andyan si Giddy Boy, ah. Ate Juliet. Eh, ba't hindi nga may JCT. yan si Giddy? Giddy, walang ning po. Good evening Ning po. po. Hi, Ning kamusta? po. Hello po. Ring po. Hi there. Giddy Hi there. Boy. Ring po. Good evening po. Walang magpupuyat. Gising ng Opo. maaga. Rain or shine. Yes, maaga po bukas. Rain or shine. Good night. Hindi na tayo Good pasok. night. Sige po. See you everyone. See you all. Yung balbas ko pala kalahati. Ha? Nag-aahit ako. Kalahati pa lang po. Yung tapos. Puso yan. Bye, Sige bye, po. bye, everyone. Everyone. Good night. Good night.